FEU Institute of Law Dean and Law Professor sa Ateneo, UST at PLM, Attorney Mel Santamaria. Attorney Santamaria, salamat po sa oras. Bisayo, Pinky. Meron ho bang kapangyarihan ang Senado na magbasura ng impeachment complaint? Ang impeachment complaint. Dalawa ang katanungan na dapat sagutin. Tandaan natin, ang articles of impeachment ay inihain na noong February 5, 2025. Nag-attach na. So ang mga tanong, una, ang tatanong ng mga senador dapat, nangyari ba o ginampanan ba, nagawa ba ang mga paratang na sinasabing ginawa ni Sara? Nangyari ba? Nag-e-exist ba? Yan ang unang tanong. Ang pangalawang tanong, kung nangyari nga, humahantong ba ito sa impeachable offense constitution? Kung ang sagot sa una ay hindi nangyari, basura na yan. Pero kung ang sagot sa una ay oo, nangyari. So ang susunod na tanong, impeachable offense ba ito? At convicted. So titignan natin yung mga parameters na yon. Hindi kaagad-agad pwedeng ibasura ang inihain ng articles of impeachment. Dapat magkaroon ng paglilitis kasi sabi ng ating konstitusyon, ang katangi-tanging ahensya ng gobyerno na maglilitis at maghahatol sa isang impeachment ay ang Senado. Dapat yung mga trabaho o tungkulin na iyan bago sila magbasura. Tandaan natin, Pinky, basta sinabi mong to try and decide. To try. Magsusuri ng ebidensya. Titignan ng mga koneksyon nito. At pag-decide, ighatol. Kung may ebidensya, convict. Kung walang ebidensya, acquit. Yun po ang yun attorney, mangyayari. yun po yung talagang nakasaad sa 1987 na pong pinag-uusapan, Article 11, Section 4, Section 5, Section 6 ng 1987 Constitution. Ito po ang nangyayari po ngayon sa Senado, meron pong, alam nyo naman po ito, yung sinasabing draft resolution na nanggaling mismo Senator Ronald Bato de la Rosa. Basically, ang sabi po dito, dismiss de facto. Ibig sabihin, kailangan na daw i-dismiss itong kasong to dahil wala na pong oras. Dahil itinakda ang presentation of Article 11 and thereafter ang panunumpa ng mga senators bilang senator judges. Ang sabi po dito sa draft resolution, wala na pong oras. At somehow, sa pagkaalala ko po ay it violated also the right for a speedy trial dahil nga sa salitang forthwith. Ano po ang masasabi niyo dito? Unang-una doon sa violation of speedy trial. Okay? Tandaan natin na madami namang Korte Suprema ang sinasakdal. So hindi mo masasabing nagkaroon ng pagdidelay o pag-aantala sa pagdinig sa kasong ito. At pangalawa, ang proseso ay nangyayari ngayon sa ating senador. Nakikita natin ang mga isa, may punto dito, so may due process. So yung deprivation of speedy trial, wala yon. Pwede mo nang itapon yon. Pangalawa, yung sinasabing resolution na ginawa ni Senator Bato, ultra vires yun. Sapagkat hindi mo makikita sa konstitusyon na pwede silang, by way of resolution, tanggalin na lang ang jurisdiction ng Senado sa impeachment trial. At walang base, rules nila ng impeachment, wala namang ganyan. So ang tanong ng bayan, saan mo nakukuha ang kakayahan o kapangyarihan na gumawa ng resolution na yan? Okay, Wala, so it's wala not, naman yan sa rules ninyo. wala po sa Constitution ang inyo pong sinasabi, Attorney Mel, no? At wala din po sa rules ng Senado. But if sabihin po natin, meron po mag-file ng 13 sine die at this will be tackled and magkaroon po ng boto at manalo po yung, meron pong majority, at least 13 na sinabing kailangan coming from that resolution supposed to be coming from the office of Senator Bato de la Rosa. Ang sabi po ni Senate President Chis Escudero, plenary is supreme. At kung meron pong magtatanong, ay mag-question na lang daw sa Korte Suprema. Yan na nga ang mangyayari. Sapagkat bilang Senado, pwede nilang gawin ang
Gusto nilang gawin. Kaya lang ang pinakatanong, ito bang gagawin nila ay ayon sa ating saligang batas? Ayon sa mga limitation na tinatakda ng ating saligang batas? Kasi kung hindi ayon at ultra vires at walang base, ang tawag dyan, grave abuse of discretion. Isang matinding pag-aabusong discretion. Binigyan nga sila ng karapatan, pero hindi nila dapat abusuhin sapagkat porket plenary lang sila. May mga limitasyon ang ating saligang batas. Opo. Malinaw kasi ang saligang batas natin eh. Pag kayo ang maglilitis at maghahatol. Yeah. So, kayo po'y naniniwala doon sa sinabi ni Senate President. You agree with Senate President Chis Escudero saying that the plenary is supreme, whether magkaroon po ng grave abuse discretion or not, supreme po ang plenary. The plenary may be supreme, but it does not necessarily follow that it is correct. Di ba? Kasi pwede mong gawin lahat ng pwede mong gawin. Katanungan eh, ginawa mo nga, pero tama ba? Yun ang tanong. Balikan ko po yung sinabi nyo na a grave abuse of discretion. Sabihin po natin umabot ito sa Korte Suprema at sabihin po ng grave abuse of discretion at kailangan ipagpatuloy o umpisahan ang trial. Ano po ang pananagutan ng mga senador that brought this forward, sir? Ang tinatawag natin ay isang sovereign function. Okay, halimbawa, ikaw ay isang senador. Katungkulan mo maglitis, katungkulan mo maghatol, katungkulan mo mag-legislate. Kung iyan ay sovereign pa nila at nagkamali sila, at wala namang bad faith, walang kasong ma-file sa kanila. Sadyang ganyan lang ang ating batas, no? Pero kung ito ay mapatunayan na ito ay conniving sila at saka ginawa nila, ibang klase na iyan. At baka maano sila, ano yan parang betrayal of the public trust na rin yan. At kung ganun po, sino ho ang pwedeng mag-file nun laban sa sinasabing mga senador na posibleng guilty dito, but that would be a little hard to prove. It is always in the mind. Kaya napakatinding at napakahirap. Ang benefit of the doubt will always be with them. But the result is being looked at. Tama ba yung resulta? Yun ang pinupuntahan natin. Kung mali, dapat talagang hindi sundan. Siguro, Attorney, kailangan inyong pananaw, ano ho ba dapat ang mananaig? Yung pong nasa konstitusyon, na Article 11, hindi ko po alam kung Section 4 o 5 o 6 yun, yung sinasabing the Senate shall have the sole authority to try and hear all impeachment cases. Try and hear, try and decide. Yung po yung nakasulat, hindi ho ba? Versus a vote in plenary that might win to junk this impeachment trial due to a number of there's not enough time or any other reasons. Ano ho ba dun dapat ang manaig? Saligang batas ang mananaig sapagkat ang saligang batas ang pinakamataas na batas natin. Wala dapat maglabas sa ating saligang batas. Kaya nga meron tayo niyan kasi ang ating saligang batas binibigyan natin ng kapangyarihan ang mga departamento ng gobyerno. Kaya lang alam natin na pwedeng abusuhin. Kaya gumagawa rin ng limitasyon ang ating mga kaya nga ang ating konstitusyon malinaw na malinaw. Pag na-file yan, maglitis kayo at maghatol kayo. Iyan ang sabi ng konstitusyon. Hati po ang opinion kung maaari bang tumawid ang impeachment mula ng Congress. Ano po ang inyong posisyon hinggil dito? Pwedeng-pwede, Pinky. Bakit? Alam mo, ang ating Senado, tatlo ang trabaho nila. Iba-iba. Ang una, gumawa ng batas. Ang pangalawa, mag-try ng impeachment trial. Quasi-judicial. At pangatlo, nagro-roll sila ng electoral tribunal kung may protesta sa eleksyon. Tatlo yan. Ang sabi ng ating Korte Suprema, natapos na ang legislative nature ng Kongreso, tapos na rin lahat. Ang non-legislative function ng Kongreso ay patuloy pa at hindi napuputol kung nature. Malinaw yan. Malinaw yan sa kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema. Kaya, ang impeachment trial is a quasi-judicial function. Tandaan natin, paglilitis at paghahatol. At kung naglitis ka siya, judicial yan. Pero hindi sila judiciary, kaya quasi-judicial. Mananatili yan at sasampayan at pupunta yan sa 20th Congress. Ano ho bang sa inyong palagay, Attorney? Magkakaroon ho ba ng trial?
Well, ganito yan, Pinky. Gandang tanong mo yan. Kaya nakasalalay talaga sa ng ating mga senador. Sabi nila, it's a numbers game. Tama naman sila. Pero tignan nila ang tungkulin nila sa ilalim ng konstitusyon. Ba't sa sinabi mo maglitis? Nagsabi kang maghatol? Dapat maghatol ka ayon sa ebidensya. Hindi mo pwedeng i-decide ang kaso by mere alyansa lamang o sapagkat galit ka sa tao. Hindi pwede. Dapat gawin mo ang iyong tungkulin. Conscience, ang ating inaasahan na magkaroon sila ng konsyensya. At kung hindi nila ituloy, aakit na naman yan sa Korte Suprema. Maraming salamat po sa inyong oras. Former and Law Professor ng Ateneo, UST at PLM, Attorney Mel Santamaria.